ito na yung fourth episode na tayo. Guys, grabe naman tong kwento ni Inday Michelle. Fourth elimination round. Ayun guys, so syempre, ako, binilan ako ng garland, may gift ako ni Ma'am Clay. Sobrang nakaka-touch at nakakahabag damdamin yung time yun. Ayun, syempre, ayun na nga siya ngayon nag-abay sa akin ng school. Tapos ang kanta pa namin doon guys, yung sa nag-graduation kami, dalawang kanta kasi yun yung We've Only Just Begun ng Carpenters at saka yung Iingatan Ka by Carol Banawa. Sobrang nakakaiyak yung mga kanta namin guys. So yun na, yung graduation na, kantahan na. O, ang daming nag-iiyakan guys. Ganun pala talaga pag-graduate ka, no? Lalo na elementary grade. Medyo sensitive yung mga kabataan, syempre. Lalo na yung kanta is emotional song, ganun. Milo songs na nakakapag-heartbroken, na sa 6 years mo sa elementarya, gagraduate ka na, tapos nakakaiyak parang ganun. So, yung time na yon, kanta na kami, nagkakaiyakan na, ganito, ganyan. Ang pinaka-worst dun guys, syempre may mga awards kami. May mga awards kami. Pero ang maganda dun sa grade 6 ako kasi, top 10 naman ako, pero hanggang with honors lang kasi ang nagkakaroon ng medalya with honors lang, di ba? Pero ako top 10 ako nun eh. Kasi active at saka hindi din naman ako talaga, hindi ko sasabing matalino ako pero hindi rin ako bobo. I'm just yung saktong lang, yung marunong din. So ayun na nga, nagkaka-awardan na. So na-awardan ako, dalawa yung award ko noon eh. Basta dalawa yung award ko, hindi ko alam kung ano yun. Tapos walang magbibigay sa akin ng medalya, walang maglalagay ng medalya guys. So parang nagtatawag na, sino yung parents ni Michelle Kasinday, Michael kasi ako nung, nung nag-aral ako, Michael kasi lahat ng tawag nila sa akin, mga teachers, mga classmates, Michael talaga. Nabansagan lang naman akong Michelle. Nung mga pinsan ko sa bahay kasi yun talaga ang tawag sa akin. Pero nag-aral ako Michael kasi Michael naman daw talaga ako. So yun guys, walang lumapit sa akin para maglagay ng medalya. So, sobrang iyak na iyak ako nun guys. Hindi ko makakalimutan na super iyak ako. Kasi parang napahiya ako. Alam mo yung bata, syempre emotional. Ako pa is, ako, yung, alam mo naman, malamya, di ba? So, parang napahiya ako na sobrang lungkot na wala man lang maglagay sa medalya, magsuot ng medalya. So, super iyak ako nun. Sobrang, hindi ko alam kung anong gagawin ko nun guys. Pero, alam mo bang sinong umakyat? Si Auntie Maria. Hindi ko makakalimutan si Auntie Maria na pinsan ni Mama. Umakyat siya doon. Sabi niya sa akin, huwag ka nang umiyak. Napaiyak nga din ata siya nung time na yun. Siyempre, mahagulhol ako sa iyak kasi walang ibang nagbigay sa akin kundi siya. Siyempre, pinsan siya ni Mama. Kaya until now, we're very close kasi close relatives talaga din kami. So, yun. So, tapusin na natin yung graduation. So, after nun guys, kaka-graduate lang namin si Ma'am Inargan kasi yung kapatid niya naghanap ng actually hindi working student ang hinanap niya, housemaid. Kaso lang wala atang nahanap na housemaid doon sa barangay namin. So parang inoffer sa amin na kung gusto namin sabi niya, kung okay lang may mga mag-working student na lang, kung papayag. So pumayag naman yung kapatid niya doon sa Cebu. Ayun, kaming dalawa ni Norabel talaga ang doon, nag-working student ako. But sadly, si Norabel kasi hindi niya nakayanan yung homesick. Hindi siya tumuloy. Umuwi talaga siya guys. Hindi niya itunuloy yung pag-aaral niya as a working student sa Cebu. Kasi sa Cebu na yun eh. So yun. Ako naman, prosegido ako mag-aral at nadala ako, sinabi na masipag daw ako, mapait daw ako, iporsige ko daw yung pag-aaral ko. Kaya nagpaiwan ako. Si Norabel 2 months lang ata siya, imbes na magpapasok ka na, hindi siya pumasok.
Mas pinili niyang umuwi at doon mag-aral sa amin sa probinsya sa Bohol. Kasi ano siya, hindi niya nakayanan yung mga homesick. Ako kasi nasanay na. Kasi di ba ang tagal na naming hindi nakasama sila mama at papa nung time na yun. So, para sa akin, kaya ko naman. So, yun na yun na, pero sad to say, pero hanggang third year lang ako doon sa pinag-workingan ko. Nung lalaman ko kasi na namatay ang lola ko, kahit ang tagal na pala nangyari yun, wala nang cellphone. So, year ko nang nalaman na namatay na palang lola ko, pero ang hinagpis ko, grabe. Gusto kong umuwi. Sinasabi na ko ng amo namin na ano bang uuwiin mo? Ipatay naman na ang lola mo. Para saan pat uwi ka? Ganito ganyan. Padasalan na lang daw. Ganito ganyan. Sabi ko, hindi, uwi talaga ako. Ay, ang tigas ng ulo ko, guys. Umuwi talaga ako. Sabi ko, uwi talaga ako. So, kasi yung nagdala sa amin doon, bumisita. Kasi lagi siyang bumibisita sa kapatid niya sa Cebu. So, ako naman, hinayaan niya akong umuwi. Pero, binilhan niya ako ng ticket pa back and forth kasi nga nag-aaral ako that time. Ang nangyari guys, hindi ko na may pagpatuloy yung pag-aaral ko ng third year. Nag-ano na ako, yun na yung time na dahil yung pinsan ko nag-work sa NIPSA, tinulungan niya ako mag-aaral ng pagiging sewer. Kaya marunong ako manahe guys. Kasi parang naano na rin ako na parang ang sarap na rin kumita ng pera. At ayun, nag-aaral ako ng mananahe hanggang sa kinareer ko na, hindi ko na natapos yung high school ko. Ayun na yun. At saka ito na,